Mga kasaison, ayan ang ating yema spread dulce de leche. Napakasarap niyan. Ayan, luto na ang ating yema spread, 17 pieces. Masarap yan mga kasaison. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng yema spread. Siguradong mapagkakitaan nyo to mga kasaison. Kaya stay tuned hanggang dulo, panoorin nyo ang video. And please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Good morning mga ka-Saison TV! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng business negosyo tips idea. Ito ay ang yema spread in a bottle business. Maganda ito mga ka-Saison kasi siguradong na mapagkakitaan nyo to. Kung kayo merong trabaho na, pero naghahanap kayo ng extra kita, sigurado mga ka-Saison, makakatulong sa inyo ang yema spread business na aking ituturo sa inyo ngayon. Ito pong yema spread business mga ka-Saison ay negosyo ko na since 2017 pa. Hindi ko na kasi makasikaso mga ka-Saison, kaya naisipan ko na lang i-share sa inyo kasi mahal na mahal ko kayo. Lagi nyo pinanood ang aking videos, kaya gusto ko ituro sa inyo ang aking small business na yema spread mga ka-Saison. Siya nga pala mga ka-Saison, natigil na po pala ako sa pagninegosyo ng yema spread. Hindi man po ako naging mayaman sa pagninegosyo ng yema spread. Masasabi ko naman po mga ka-Saison na malaki ang natulong sa akin itong pagbibenta ko ng yema spread dahil na-survive ko po ang pandemic. Wala po akong trabaho ng pandemic mga ka-Saison, pero ito pong pag-yema spread ko, proud to say mga ka-Saison na malaki ang natulong niya sa akin. Marami po ako nabendan to. Kumulang mga nasa 5,000 bottles mga ka-Saison. Hindi ko na bilang ng eksakto, pero mga ka-Saison, garantisad tong recipe na ituturo ko sa inyo, talagang magugustuhan nyo. Ito, ang gagamitin natin sa negosyo tips idea nito, itong heat gun. Ayan. Kailangan, importante mga ka-Saison, meron kayong heat gun. Itong heat gun, ang pagkakatanda ko, binili ko to since 2017. Nabili ko to sa halagang 1,100 to 1,200. Nasa 1,150 something siya. So, sulit naman mga ka-Saison ang pagbili ko sa heat gun na to. Kasi umabot siya ng almost 7 years mga ka-Saison. Ganun ang tinagal nitong aming heat gun. So ayan, yung unang kailangan natin para sa negosyo tips natin ngayon. Sunod naman mga ka-Saison, ang ating bottle. Yan. With takip rin ito mga ka-Saison, kailangan meron siyang takip. Yan. Nabili ko po ito sa halagang 14 pesos. Ito, yan. Maganda to mga ka-Saison kasi talagang silyado ang ating yema spread pag nilagay natin dito. Saka mas malinis siya. Yung para sa mga plastic na lalagyan, ito bottle na siya. Yan. Tuturuan ko kayo mga ka-Saison mamaya kung paano hinuhugasan to. Tamang proseso sa paggawa natin ng yema spread. Ang secret recipe ko mga ka-Saison, lahat ituturo ko na po sa inyo para masimulan nyo na ang negosyo tips na ito. Yema spread. Ayan. Yung bottle. Hugasan ko pa ito mamaya mga ka-Saison hanggang sa pag-steam, hanggang sa pag-titipta ng ating yema spread. Ituturo ko sa inyo lahat. Kaya stay tuned mga ka-Saison. Ayan, ito ang pangalawang kailangan natin, bottles with takip. Lilinisan natin ito dapat mabuti mga ka-Saison. Importante na nililinisan natin itong takip. Ini-steam talaga natin siya, in-sterilize natin para mas tumagal ang ating yema spread. Ayan. Sunod natin kailangan mga ka-Saison, ang ating sealer, ang pansil natin. Ito yung purpose niya mga ka-Saison ng ating heat gun. Pag nilagay natin ito sa takip, ayan, kailangan yan nandun sa may ibabaw mismo ng takip nito. Tapos gagamitin natin ng heat gun para masisealed na siya. Okay ba? Ayan. So, ang pang-apat naman natin kailangan mga ka-Saison ay ang ating gatas, condensed milk. Itong condensed milk mga ka-Saison, importante po na tamang brand yung mapipili nyo kasi marami mga condensed milk ngayon na masarap naman, matamis, pero kapag ginamit nyo po sa pag-yema spread,
hindi nyo po talaga basta-basta makukuha yung tamang quality ng yema spread na masarap, or minsan sobrang tamis. Nung nakapag-try po kasi ako mga kasayson na iba't ibang condensed milk, so umabot po ako sa 4 na try bago ko na perfect yung paggawa ng yema spread. Ayan. Ma'am, pwede ko pong sabihin sa inyo yung brand na ginagamit ko, pero i-PM nyo lang po ako, isi-send ko po sa inyo yung brand ng condensed milk na gagamitin ko mga kasayson. Ayan. Ang panglima naman po natin kailangan sa paggawa ng business idea na ito ay sticker. Yan. Kailangan gandahan nyo mga kasayson ng inyong sticker para naman mas mapansin ng mga bibili ng inyong mga customer, at ayan, mas kaakit-akit naman. Siyempre, importante ang brand logo natin. Ayan. Ayan, nakapangalan sa atin yan, Saison. Ayan, Saison. Medyo makinang yung aking ilaw. Ayan, Saison. Hindi masyado makita. Saison yan, mga ka-Saison. Saison yema spread yan. Saison Simple Delight Recipe. Kitang-kita yan mga ka-Saison, kaso yung ilaw kasi medyo nagpa-flashback dito sa aking sticker, pero malinaw yan. Ayan. Pwede kayo magpagawa sa mga computer shop, pero kung may computer naman kayo, I suggest na kayo na lang mismo gumawa para mas mapaganda nyo, makuha nyo yung tamang design na gusto nyo. Ayan. Ito siya, pag hindi siya ginapit mga ka-Saison, ganito yung tsura niya. So, sa isang pirasong coupon band, nakagawa ko ng 8. So, pinaprint ko to kanina sa printing shop, nagkakalaga siya ng 40 pesos. Kasama na yung print, kasama na yung sticker. Pero that time, when 2017, ang pagpapaprint ko ng sticker nasa 25 pesos lang. Then, yung last time na nagpaprint ako, 2021, nasa 30 to 35 naman siya. Ngayon, pataas ng pataas kasi 2024 na. Pero, kung sakali naman din po, meron kayong mga printer sa bahay nyo, pwede kayo na lang mag-print. Bumili po kayo ng sticker sa National Bookstore. Ayan. Tapos, ipapakita ko lang po itong dati naming sticker. Halos ganun din siya. Kaso, ang pangalan dati is Sai Marison. So, ngayon, Sai Marison, pinaikli ko, ginawa ko siyang Saison. Yan. Yan, ito siya. Yan. Meron din pala ako mga ka-Saison na business na tahong inabatel, adobong tahong. So, tuturo ko rin po sa inyo yung recipe nun sa mga susunod na videos ko. Then, focus muna tayo ngayon mga ka-Saison sa paggawa ng yema spread. Ayan, ito yung panglimang kailangan natin. At yung iba pang yung secret recipe, ituturo ko rin po sa inyo mamaya mga ka-Saison. Ayan, simulan na natin ang paggawa ng yema spread. So, umpisahan natin mga ka-Saison kung paano lilinisin ang ating bottle na gagamitin sa ating yema spread. Mga ka-Saison, mahaba-haba po yung video ko mga ka-Saison, wala pong cut. So medyo boss ko po nauubos na kasi wala po akong mic. Sana po patuloy niyo po akong subaybayan sa paggawa ko ng videos. Masaya po ako mga ka-Saison kahit na medyo pagod po ako galing sa trabaho kasi po isa po akong call center agent. So pag uwi ko po, yung ulamin po namin, binablog ko po kasi hindi po siya magastos. Ulam namin din, then binibideo ko, yun po yung pinapang vlog ko na rin. Then ngayon po, gusto ko po talaga kayo mapasaya at ituro sa inyo yung mga business idea ko po. Hindi ko na po kasi talaga siya matutukan mga ka-Saison, kaya naisipan ko na lang pong i-share sa inyo. Sayang din naman, makakabaaring makatulong sa inyo itong negosyo na to. Kaya sana panoorin niyo po yung video hanggang dulo at ituturo ko sa inyo yung tamang diskarte sa paggawa ng yema spread hanggang sa pagbili ng mga ingredients niya, yung magagastos nyo at yung tutubuin nyo. I-explain ko po lahat yun mga ka-Saison sa video na ito. Salamat po at please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat po. Simulan na natin ang paglilinis ng bottle na gagamitin natin sa ating yema spread. Salamat po! Happy cooking! Mga ka-Saison, simulan na natin ngayon ang paghuhugas ng ating bottles na gagamitin sa ating yema spread. Ayan, simulan na natin! Ayan mga ka-Saison, dapat
malinis ang inyong lagayan na basket. Lalagyan nyo siya ng malinis na tela. Importante po mga ka-Sison na malinis ang telang ilalagay nyo kasi yema spread ang ilalagay natin. Ayan. Simulan na natin ang paghuhugas. Lalagyan nyo ng konting sabon. Importante po na ang paglalagay nyo ng sabon ay ganitong klaseng liquid soap. Huwag nyo pong lalagyan ng mga panglabas sa ating mga damit kasi matagal po yun matanggal yung amoy niya. So ito, konti lang, mabula na siya at maganda siya talagang gamitin kasi mabula siya at talagang panigurado nakakalinis ng ating mga bottles. At saka yung sponge nyo po pala mga ka-Sison, dapat bago po. Huwag nyo pong gagamitin yung pinagamitan nyo na pinaghugasan nyo na ng maraming plato nyo, ng kawali. Bumili po kayo ng bagong sponge. Ayan. Ulit-ulitin nyo lang po ang paghuhugas sa mga bottles. Ayan. Ayan. Nakapas forward po siya mga ka-Sison kasi para mas mapaikli naman natin yung video para hindi po kayo gaanong mainip. Ayan. Paulit-ulit lang po ang paghuhugas nyo sa mga bottles hanggang sa mahugasan nyo po lahat. Importante po na dapat malinis ang inyong boteng gagamitin. Ayan, mamaya i-steam po natin yan. Ayan, inuhugasan ko siya lahat. Ayan, isa-isa lang po. Teka nyo, diba, sobrang dami po ng bula ng sabon na ginamit ko. Kahit anong brand po. Basta yung ganong klaseng liquid soap lang po. Para mild lang po yung amoy ng ating sabon. Ayan, so naman natin ang ating mga takip. Malinis na rin po yan mga ka-Sison kasi yung dineliver sa akin yan, malinis talaga siya. So, kailangan lang natin double na hugasan ulit kasi hindi natin alam kung sino pa yung mga humawak sa bottles natin. Ayan. Ayan, babanlawan naman natin. Ang pagbabanlaw sa kanya mga ka-Sison hanggang 4 na banlaw hanggang 5. 4 to 5 na banlaw po para ma-make sure natin na walang maiiwan na sabon. Kaya make sure natin na dapat talaga mabanlawan natin mabuti ang ating mga bottles at ang takip rin mga ka-Sison. Ayan. Banlawan nyo lang isa-isa. 4 na banlaw po ang ginawa ko dyan mga ka-Sison. Hindi ko lang po naipakita ng buong 4 na beses ko binalawan pero dapat po talaga make sure na talagang siguradong garantisado na mabanlawan nating mabuti para sa kalinisan ng ating mga bottles. Ayan. Patapos na po. Ayan. Mamaya-maya i-steam ko naman po yan. Ayan. Ito na po yung pinakulo kong tubig para sa gagamitin natin pag-steam ng ating mga baso at bote at takip. Pinuna ko po yung ating mga takip. Bali, ibababad ko lang po siya ng at least 2 to 3 minutes bago ko siya hanguin. Ayan, 3 minutes na. Pwede na siyang tanggalin agad. Kasi hindi rin po siya pwedeng masyadong matagal sa pag-i-steam ang ating mga takip kasi baka ma-deform naman po. Sunod naman natin ang ating mga baso. Yung kasya lang po ang ilagay natin sa ating kaldero kasi po baka naman po mabasag pag sobrang siksik siya. At importante rin po kasi na malubog sa tubig ang ating mga batteries na gagamitin. Ayan. Kupan ko po siya at least 1 to 2 minutes. Dapat po ilubog nyo po. Ayan, nalaistima na yung camera. Ayan, nilayo ko po ng konti. Ayan, dapat po at least 1 to 2 minutes nyo siyang ilubog. Pwede nyo pong takpan para mas masigurado nyo na talagang na-steam po ang inyong mga bote. Ayan, tapos na po. Ayan. Ngayon, pupunasan naman natin. Bago ko pala siya punasan, mga ka-Sison, naghintay muna ako ng at least 2 hours para talagang tumulo siya. Hindi ako masyadong mahirapan magpunas. Pwede naman po agad-agad punasan, at least 1 hour. Pero mas pinili ko po na patagalin yung pagpapatulo para mas mawala yung tubig niya. Ayan, tinataktak ko po yung ating takip para mas mawala yung tubig niya. Ayan. Importante rin po pala mga ka-Sison na yung inyong telang gagamitin malinis. Dapat po naka-air dry lang siya at huwag nyo po isasampay kung saan-saan na pwedeng madumihan ang inyong mga telang ginagamit sa pamunas. Ayan.
Paulit-ulit lang po. Ayan, yung takip. Madali lang po punasan yan basta napatulo nyo na. Ayan, hindi rin po kasi pwede na may tubig yan kasi po pwede rin yan na makasira sa ating yema spread. Kaya importante po na talagang pupunasan natin. Mabilis lang pupunasan yan. Ayan, at nag-alcohol din po pala ako kapag bago ako magpupunas ng mga bote. Ayan. Kasi in-steam na po natin yung bottle. So pag hinawakan po natin yung mga glass na yan, maaari magkaroon tayo ng mga fingerprint dyan. So gumagamit po ako ng plastic cover sa aking kamay. Ayan, ipasok nyo lang po yung tela. Gaya po na nasabi ko kanina, mabilis na punasan yan kasi napatulo ko na siya ng 2 hours. Ayan. Masarap magnegosyo mga ka-Saison na sarili mong brand. Okay din mag-reseller sa simula, pero kung kaya nyo naman po na nagawin ang business na ito, na kayo mismo ang gumagawa, ang manufacturer at ang nagbibenta, mas malaki po ang kikitain nyo. Ayan. Ulit nyo lang pong punasan. Ayan, malapit na po tayo matapos sa pagpupunas ng ating mga bottles. Ayan. Mamaya mga ka-Saison, isasalang naman natin na ang ating mga condense na gagamitin natin sa ating yema spread sa ating pressure cooker. Ayan, konti na lang. Matatapos na tayo magpunas. Tuloy-tuloy lang po ang pagpupunas. Ayan. Again mga ka-Saison, importante na pupunasan natin ang ating mga bottles pagkatapos natin siya ma-steam or mababad sa mainit na tubig. 1 to 2 minutes po patagilin nyo yung bottle sa ating mainit na tubig bago nyo hanguin. Ayan, tapos na mga ka-Saison. Ayan mga ka-Saison, magkasalang naman tayo ng ating incan condense sa ating pressure cooker. Importante mga ka-Saison na nakalubog ang ating mga condense na lata sa ating tubig na pressure cooker kapag magpapakuluan natin siya. Papakuluan natin to mga ka-Saison ng at least 4 hours, pero 2 hours muna, then magdadagdag tayo ng tubig, tapos another 2 hours po. So again, dapat po nakalubog siya. Importante na nakalubog siya ng at least 1.5 inches. Ayan. Papakuluan po natin to mga ka-Saison ng at least 2 hours. Ayan, mag-start tayo magpaka-timer mga ka-Saison kapag kumulo na. 2 hours muna. Then after yan, maglalagay tayo ulit ng tubig. Another 2 hours po. So kung napansin nyo, naubos na yung tubig niyan, gagawin nyo po ulit, lalagay nyo ulit siya ng tubig. Ayan. Kailangan nakalubog po ulit. Another 2 hours po. Bali, ang total po ng pagpapakulo natin ng ating mga incan condense ay 4 hours. So, ayan. Okay lang po kung sumobra ng konti, at least 4 hours and a half. Pero ang minimum po ay dapat po 4 hours. Ayan, nakita nyo po sa pangalawang pagpapakulo natin, naubos na ang tubig. Ayan mga ka-Saison, natutunan na natin kung paano lilinisan ang ating bottles na gagamitin sa pag-yema spread. So dapat ma-make sure nyo mga ka-Saison na talagang i-steam nyo o pakukuluan nyo yung inyong mga takip at yung bottles na gagamitin natin. Ang purpose kasi nun mga ka-Saison para ma-make sure natin na malinis, bukod sa malinis ay mapatagal natin yung shelf life ng ating yema spread. Tatagal siya ng 3 to 6 months, pero na-try na namin ng more than 6 months pa yung yema spread na ginagawa ko. So kailangan talaga step by step sundin nyo yung tinuro ko sa inyong technique para naman sa ikakatagal ng inyong yema spread. I mean yung shelf life nga niya, yun. Kailangan talagang ma-make sure natin na malinis at quality yung gagawin nating yema spread para bumalik-balik yung mga customer natin. Kasi kapag di nyo nasunod yung tamang paglilinis nun, maaari siya magkaroon ng mold after 1 month, minsan 2 weeks, yun. Pero sa akin naman, simula gumamit ako ng mga bottles ko na ganyan, never naman akong merong complaints about sa amag or sa mold. So, ayun, mga ka-Saison,
mayroon lang pala akong video na ipapakita sa inyo. Ipapakita ko lang mga ka-Saison kung yung dating pag-yema spread ko, kung gaano karami, box yung mga dinideliver ko dati sa iba't ibang mga kaibigan ko, mga katrabaho. Ayan, panoorin nyo po itong video na to mga ka-Saison para makita nyo po kung gaano naging successful yung aking yema spread. Again, hindi man ako naging mayaman sa pag-yema spread, pero at least malaki ang natulong niya sa akin sa pagkakaroon ng extra income. Kaya pwede nyo na simulan yung pagninegosyo nyo ng yema spread. Meron lang kayong puhunan na at least 1,500 or 1,000. Pero wala pa kayong gamit na ganito. Ito lang kasi yung pinakamahal dito mga ka-Saison, itong ating heat gun. Kasi nagkakalaga ito ng 1,000 plus. And then yung pressure cooker nga pala mga ka-Saison, pwede naman kayong hindi gumamit ng pressure cooker. Yun nga lang, magiging doble yung time ng i-consume nyo sa paggawa ng yema spread. Kung halimbawa, yung kanina, yung paggawa natin ng yema spread sa pressure cooker, pwedeng umabot lang siya ng at least 4 hours to 5 hours. Kasi 2 hours una, tapos sumunod 2 hours ulit, tapos ibababad nyo lang siya ng 2 hours. Ganun lang kasimple yun mga ka-Saison bago nyo siya titimplahan or bago nyo siya sasalin sa bote. Then yung pag-i-steam naman natin, pag nasalin na natin sa bote, kung hindi tayo gagamit ng pressure cooker, dapat nyo siyang i-steam ng at least 30 minutes to 40 minutes. So yun, ang pag-start po ng timer natin kapag nag-i-steam tayo, dapat po yung kumulo na siya. Kumulo na yung ating nakikita nyo na yung usok ng ating steamer, sa kanya siya uurasan. Then importante mga ka-Saison, please take note of this information na kailangan yung hinaan yung apoy. Kasi po kapag hindi nyo hinaan yung apoy, maaari pong umapaw. Lumabas yung yema spread sa mismong bote niya kahit sealed siya. So dapat po hindi mabibigla yung apoy. Okay lang siyang laksan for the meantime, pero hindi naman kagad siyang lalabas yung yema spread or aapaw. Kailangan nyo at least, huwag nyo lang talagang patagalin na orasin nyo ng 15 minutes na nakatodo yung apoy. Dapat po hinaan nyo. Yung paghina ng apoy, yung para lang kayong huwag naman yung sa kanin kasi sobrang hina yun. I-reduce nyo lang siya ng konti. Kumbaga para nag-iinhin kayo ng kanin pero laksin nyo pa ng konti. Basta huwag lang po siya nakatodo. Kaya magiging safe na at magiging maayos na yung pag-steam nyo sa ating yema spread na bottle. So mga ka-Saison, please watch this video. 1 minute lang naman po ito. Siningit ko lang kasi para may pakita sa inyo yung mga highlights at features ng aking mga na-deliver na yema spread at mga nagawa mga ka-Saison. At meron din pala ako iba't ibang palaman pa na ginagawa dati, gaya ng cheese pimento, ubi yema spread, at ano pa ba yun? Nakalimutan ko na. Mango jam. Napakasarap na mango jam ang ginagawa namin dati. Pero mas nag-focus talaga ako sa yema spread kasi yun talaga yung marami ako na bibenta. So ayan mga ka-Saison, please watch this video. Naka-fast forward naman po ito, naka-speed kaya 1 minute lang. Here we go mga ka-Saison. Ayan, nakita nyo 5 box ang binubuhat ng inyong Kuya Saison. Ayan, and ang aking consignment letter, meron din po ako dating DTI permit. Ayan. Ayos po ba? Ayan, ganyan lang naman kadami ang aking dinideliver ng aking mga yema spread. Ayan, may coco jam, may cheese pimento, meron ding ube yema spread. Ayan, feature ko mga ka-Saison, yung mga bakery na aking sinusuplayan dati ng aking yema spread. Ayan, kinakaibigan ko yung mga tindera para naman ibenta nila ang aking mga yema spread. Ayan, marami pa po kong mga feature sana mga ka-Saison, kaso nabura ko na po yung iba. Ayan na lang po yung mga natira. Meron din akong patarpaulin mga ka-Saison. May peanut butter din po ako. Ginataang santol, adobong langka at tsara, at adobong tahong. Next recipe, adobong tahong. Meron din po akong food party tray business. Mga ka-Saison, thank you. Pinanood nyo yung video ko. Ayan, nakita nyo na
Nakita nyo kung gaano kadami ang dinideliver ko yung yema spread sa iba't ibang lugar. Meron sa Bulacan, sa Pasig, sa Makati, meron sa Parañaque. Box yung dinideliver ko dati nung time ng pandemic kasi naalala ko nung time na yon na meron nag-order sa akin mga katrabaho ko, mga kaibigan, relatives, yon. Tinulungan nila ako, naging reseller ko sila. Kaya ayun, naging okay yung benta ko ng yema spread. So gustuhin ko man siyang ibalik, baka sooner kasi ngayon busy talaga ako sa pagtatrabaho ko sa BPO. Pero ngayon yung ginagagawin ko yung yema spread, ito may mga nakausap na akong ilan mga katrabaho ko. So sa palagay ko itong 17 pieces baka kulangin pa. Then may order din ako sa aking relatives sa 3. So yun, mabilis ko na mabibenta itong 17 pieces na yema spread. Ito siya mga ka-Saison. Ayan. So ayun, ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin siya isasalin sa bottle, yung ating yema spread na luto na malapit na kasi siyang maluto mga ka-Saison. Ayan. Mamaya. At saka nga pala mga ka-Saison is please watch this video na wag nyo po siyang i-skip. Kasi idea kung paano nyo talaga gagawin yung yema spread. Yung mga tekniko mga ka-Saison. Kaya please, baka kasi may makaligtaan ako may skip nyo yung video, may makaligtaan kayo mapakinggan sa akin, medyo magkaroon ng problema yung inyong yema spread, ako pa masisi nyo. Kaya ang suggest ko mga ka-Saison, panoorin yung video. Ano lang naman to, nasa 30 to 40 minutes lang naman na panonood nyo to at magkakaroon na kayo ng full idea kung paano ginagawa itong yema spread. So ayun, again, please don't skip the video. Yung parang inuusog nyo, parang gusto nyo nang mapabalis yung video. Mga ka-Saison, wag. Kasi ayun nga, hindi nyo masusundan ng maayos yung aking video na ginagawa. I mean, yung step by step. Kailangan kasi mga ka-Saison sa paggawa ng yema spread, step by step siya. Kailangan wala kayong makaligtaan hanggang sa pagpupunas, paghuhugas, hanggang sa pagluluto ng tamang oras ng yema spread. Kailangan masunod nyo yun. Kasi kapag hindi nyo po nasunod, lalo na yung pagluluto ng at least 4 hours to 5 hours ng inyong yema spread, hindi po magiging maganda yung quality ng inyong yema spread. Kaya I suggest po talagang ipanoorin niyo po siya hanggang dulo. Hanggang dulo mga ka-Saison, meron pa rin ako ibibigay na best idea kung paano niyo ibebenta yung yema spread hanggang sa tutubuin niyo at kikitain niyo mga ka-Saison. Kaya mga ka-Saison, salamat. Panoorin niyo yung video, tuloy natin panood ng video para makita natin kung paano yung tamang pagsasalin at paghahalo ng yema spread. Ayan mga ka-Saison, mag-alcohol muna ako bago ko buksan ang ating Incan condensed milk. Ayan na pala mga ka-Saison ang ating yema spread. So ayan, 4 hours po natin siya pinakuluan kanina sa pressure cooker. Again, una, 2 hours muna. Then after nyon, lalagyan natin ng konting tubig. Ayan, punasan nyo po pala mga ka-Saison ang anyong Incan condensed bago nyo buksan. Yun mga ka-Saison, after 2 hours, lalagyan nyo ng konting tubig. Ay ng tubig ulit, kailangan malubog ang ating Incan. Then, pakuluan nyo ulit ng another 2 hours. Then, ibabad nyo po ng at least 2 hours. Ayan, buksan natin. Ayan, binubuksan ko na, medyo matigas lang siya. Ayan, pipihitin nyo lang, paikot. Ayan, pag nabuksan natin lahat, isasalin naman natin siya sa ating malinis na stainless na lagayan. Ayan, lagi po ako nagpapalit ng aking hand gloves para ma-make sure na iwas germs. Malinis ang ating kamay palagi. Isalin na natin isa-isa. Ayan. Mga ka-Saison, napakagandang negosyo nitong yema spread. Alam nyo ba, nung time na nasa car industry pa ako, ang tawag sa akin ng aking mga katrabaho ay yema boy. Kasi kung sino na lang pong makita ko, bibentahan ko ng yema. Yung mga katabi kong dealer cars sa aking trabaho dati, ay binibentahan ko, umiikot-ikot po ako pag lunch break para lang makabenta ng aking yema spread. Mahal na mahal ko po talaga itong business na to mga ka-Saison. Kaya pwede nyo rin po itong simulan pagkat panood nyo nitong video. Wala na po akong itatagong sikreto mga ka-Saison. Lahat po ng secret recipe ng aking yema spread sa paggawa, malalaman nyo po ngayon, pati yung kikitain nyo hanggang dulo ng video mga ka-Saison. Ayan, isalin po natin lahat.
At mamaya-maya hahaluin natin yan na may isa pa pala. Ayan. Simutin nyo kasi sayang po. Saison, baka naman pwede mo kayong subscribe sa aking YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat. Ayan, hahalu-haluin naman natin ang ating yema spread. Importante po na talagang halu-haluin natin mabuti yan para maganda ang kalabasan ng ating yema spread. Ayan, nakita nyo kumikintab na siya kasi nagmamantika pa yan. Natural oil ng ating condensed milk. Halo-halo. Ayan. Papalitan ko ng mas maliit na sandok para mas mahalo natin siyang mabuti. Ayan. Madali lang pong haluin yan. Konting tiyaga lang. Bago natin lagyan ng secret ingredients, haluin natin mabuti. Ayan. Ayan. Isusunod naman natin ang ating iodized salt. Importante po na ang ilalagay nating iodized salt ay bago. Ayan. Yung bagong bukas po. Mura lang naman po ang iodized salt. 18 pesos lang po. Ayan. Maglagay muna kayo ng iodized salt sa ating mangkok para mas madali kayo maglagay. Ayan. Itong kutsarang maliit, 3 kutsara po na maliit na ganito. Yan. Kung yung yung kutsara naman po ang gagamitin nyo, 1 buong kutsara po ang inyong ilalagay. Pinakita ko lang po kasi baka wala po kayong maliit na kutsara. So, pwede po yung 1 kutsarang normal na kutsara. So, ito pong napili kong gamitin, 3 kutsara po. Yan. Na ganyan po kalaki mga kasaison. Ang magiging purpose po ng ating iodized salt ay pampanatural preservative sa ating yema spread. Again, ito ay pampanatural preservatives, pampatagal ng shelf life ng ating yema spread mga kasaison. Haluin nyo lang po mabuti. Again mga kasaison, 1 tablespoon lang po ng iodized salt ang ilalagay natin sa ating yema spread. Pwede naman po sumobra, 1 tablespoon and a half. Hindi pa rin po aalat yan kasi hanggang dati nga po naalala ko naglalagay po kami ng 2 tablespoon. Pwede po yon, pero mas maganda po kung 1 kutsara lang para talagang mabalance, masakto lang yung tamis at alat ng ating yema spread. Ayan, haluin nyo pong mabuti. Maya-maya, isasalin naman natin yan sa ating bottles. After nyo pong halu-haluin, yan, pwede na natin isalin sa malinis na pitsil. Yung pitsil po na ginagamit ko, in-sterilize ko na rin po yan kanina. Mas mabilis po kasi o mas madali magsalin ng ating yema spread sa bottles pag nakalagay sa ating pitsil. Ayan, isalin na natin sa ating mga bottles. Ayan, simple lang. Nakapaglagay na ako ng, ayan, 6. Mas papadali ang pagsasalin mga kasaison kapag nakalagay sa pitsil. So, ayan, gumamit po kayo ng pitsil. Yan, paulit-ulit lang po hanggang sa maisalin nyo lahat. Ayan. Ayan, malapit na po. Mga kasaison, stay tuned po kayo kasi marami po akong mga tips na ibibigay sa inyo. Please watch the video until the end para mas mabigay ko sa inyo yung full details ng paggawa ng negosyo tips, idea, yema. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 pieces po lahat siya. Bali, 17 pieces and a half. May kalahati pa. Kakainin na lang namin yung nakalagay sa mangkok, mga kasaison. Ayan, ilalagay naman natin yung takip. Kung nakikita nyo po, mga kasaison, meron ako laging plastic glove sa aking kamay. Importante po yan. Naka-hairnet din po pala ako dyan, mga kasaison. Hindi ko lang po na ipakita. Pero ayan, maganda rin po kung mayroon po kayong hairnet. Yung hairnet po ay piso lang po ang isa sa Shopee. Ayan. Yung hand gloves naman po, ang bili ko dyan, 35 pesos, 100 pieces na. So, para lang siyang 50 centavos. Ayan. Sasarado na po natin. Ngayon, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin siyang i-steam ng 15 minutes sa ating pressure cooker. So, ayan, napaka-importante rin ng pressure cooker sa ating paggawa ng yema spread. Kasaison, huwag nyo pala masyadong itotodo yung pagsasarado ng ating yema spread kasi kusa siyang maglalak kapag in-steam na natin. Ito ang aking pressure cooker. Ayan, gumawa po pala ako
ng improvised steamer. Binili ko yan sa Shopee, yung stainless na yan, at nilagyan ko lang ng screen na malinis. Hinugasan ko muna yan mga ka-Sison bago ko gamitin. Lagyan natin ng tubig. Sa paglalagay po ng tubig, yung tama sakto lang po na, ayan, pag kumulo siya, may steam ang ating mga bottles. Ayan, ilagay po natin. Nakita nyo po yung ginawa kong improvised steamer. Sakpit na pit po siya sa ating pressure cooker. So, ayan. Kakasya po dyan ang 14 pieces. Ayan. 15 minutes po natin siyang i-steam. Again, ang pag-start po ng pagta-timer dyan, dapat po pag nakita nyo na umuusok na yung inyong pressure cooker. Ayan. 15 minutes lang po. Then, pag after ng 15 minutes, importante po na nahihinaan nyo yung apoy. Kapag nakita nyo na umuusok na, then mag-i-start na po kayo ng pagta-timer sa inyong pressure cooker. 15 minutes lang po at hihinaan nyo po yung apoy. Ayan. Ayan, after 15 minutes, huwag nyo munang bubuksan agad. Maghihintay kayo ng 1 to 2 minutes. Lagyan nyo ng basahan bago nyo bubuksan kasi delikado po yan pag binuksan nyo agad. So, ayan. Tatanggalin nyo muna yung usok. Ayan. Lumipas na ang 1 to 2 minutes. Pwede na natin buksan ang ating pressure cooker. Ayan. Ayan. Nakita nyo, lumubo pa yung ating at mga takip ng ating bottles kasi na-vacuum siya kung mga ka-Sison. Kumbaga, nahigop niya yung pinaka-extrang hangin ng ating bottles. So, tapos nag-lock pa po yan mabuti. So, again, huwag nyo siyang ipipix ng todo kapag tinatakpan nyo ang inyong Yema spread kasi kusa siyang maglalak kapag in-steam na po ninyo. Ayan. Ayan, simulan naman natin ngayon maglagay ng ating mga sealer. Plastic yan. Ayan, nakikita nyo na yung plastic na nakangat na yon. Dapat po nakaibabaw yan kasi dyan yung pangbukas ng ating sealer. Ayan. Kumbaga, yun yung pinaka sign na dun siya hihilain para madali natin matanggal yung ating sealer kapag bubuksan na natin. Lagyan muna natin siya isa-isa mga ka-Sison bago tayo gumamit ng heat gun para mamaya, ayan, tuloy, nalagyan ko na lahat. Ayan, ganyan. Dahan-dahan lang po, medyo ilayo nyo po yung heat gun kasi medyo mainit po yan. Pero hindi naman po siya nakakapasok totally. Ayan. Malapit na po siyang matapos. Ayan. Nai-excite na ako mga ka-Sison kasi may bibenta ko na ito sa aking mga katrabaho, kapitbahay, at ang aking mga relatives. Sigurado o sold out ito mga ka-Sison kasi matagal-tagal din akong di nakagawa ng Yema spread. Ayan. Dahan-dahan lang po. Mga ka-Sison, pasensya na pala kayo. Medyo mahaba ang aking video ngayon kasi kailangan ko po talagang ma-explain step by step ang paggawa ng Yema spread para wala pong makaligtaan at magawa nyo po ng maayos ang negosyo tips, business idea na Yema spread. Ayan. Simulan nyo na ang paggawa ng Yema spread mga ka-Sison. Malapit na po matapos. Stay tuned mga ka-Sison kasi meron akong important na i-explain mamaya sa dulo ng video kung paano magiging kitaan nyo dito sa pagbibenta ng Yema spread at kung magkano ang bili ko sa mga puhunan. Ayan. Pwede nyo ibenta ito mga ka-Sison sa halagang 130 pesos. Pwede rin 120. Ang reseller price naman ay 110 pesos. Naalala ko, yung merong kumukuha sa akin ito, ibibenta niya ito sa halagang 150 pesos. Pero since ako naman ang gumawa nito, medyo maliit ang puhunan ko, pwede ko na siyang ibenta sa halagang 130 pesos. Ayan. Pwede kayong pumunta sa mga malapit sa inyong bakery. Ayan, kausapin nyo at sabihin nyo, baka pwede kayong mag-consignment or mag-reseller sila ng inyong Yema spread. Ayan. Pwede rin kahit hindi naman bakery mga ka-Sison, kahit sari-sari store pa yan. Basta may tindang tinapay, pwede nyo silang maging consignor. Stay tuned mga ka-Sison kasi mamaya i-explain ko kung magkano ang magiging kita nyo sa pag-Yema spread. Ayan. Sticker, nagupit ko na po yan. Ayan. Maganda, meron kayong best before sa inyong sticker. Ayan.
Gugupitin nyo po siya. Dahan-dahan lang paggupit mga ka-Saison, kasi sayang po kapag magkamali kayo ng gupit, masisira ang inyong sticker. Dahan-dahan lang po, take it slow. Slowly but sure, ika nga. 'Di ba? Ayan. Ito ang pinakagusto-gusto kong part mga ka-Saison sa pag-yema spread, ang paglalagay ng sticker kasi napakadali niya, at kapag nag-sticker tayo, syempre, alam nating tapos na. Malapit na natin, pwede na natin siyang ibenta. Ayan. May nakalagay yan, or natural, at no preservative added. Yung pinaka-preservative natin dyan, yung iodized salt. Ayan, dahan-dahan lang po natin gupitin. Mga ka-Saison, yung sticker pala na ito, pwede kayong bumili sa National Bookstore ng sticker paper. So, ayan, pwede kayong mas mapapamura kasi kayo pag meron na kayong sticker paper at magpapaprint na lang kayo sa mga computer shop. Baka ang paprint po niyan possible nasa 20 pesos lang to 25 pesos pag may dala kayong sticker. Ngayon, kung wala naman kayong sticker paper, sa kanila yung lahat ng sticker paper at yung print, nasa 40 pesos po siya. Ayan. Dahan-dahan lang gupit kasi nagkakahalaga po yan ng 5 pesos ay ang ating sticker na yan. Per piece. Ayan. Per piece po, 5 pesos po siya. Ayan. Dahan-dahan ng pagunting. Ayan mga ka-Saison, ilalagay na natin ang ating stickers sa ating yema spread bato. Alcohol muna ako. Ayan. Pwede na po akong hindi gumamit ng plastic gloves kasi nakasealed naman na ang ating yema spread. So ayan, dahan-dahan lang, ilalapat nyo lang, isasentro nyo, igigitna nyo, then konting diin. Ayan. Paulit-ulit lang ang pagdidikit nyo sa ating sticker. Dapat po mga ka-Saison, konting tips, gandahin nyo ang inyong brand logo. Pinag-isipan ko pong mabuti yan at marami po akong trial and error sa paggawa ng sticker logo. For your information lang po, sarili ko pong design yan at ako hindi po ako nagpagawa sa kung kani-kanino. Dati po nagpagawa po ako. Okay lang naman po kung magpapagawa po kayo sa may mga expert gumawa ng brand logo. Maganda rin po yun. Pero ako po kasi nag-edit ako dati sa cellphone ko. Then pinapa-layout ko na lang sa computer shop. Ayan. Ayan. Mga ka-Saison, konting idea lang po kung paano nyo ibibenta ang inyong yema spread. Sa mga katrabaho nyo, offer nyo po ito. Madali po itong i-offer sa inyong mga katrabaho. Ngayon, pwede rin sa mga kapitbahay. Alam nyo ba mga ka-Saison, nasubukan ko magbenta sa City Hall ng yema spread. At nakabenta po ako ng 15 pieces. Wala pang isang oras. Pero dapat po may lakas po kayo na loob sa pagbebenta kasi yung produkto nyo po ay quality. Hindi naman po kayo nagbebenta ng basta-basta lang na klase ng pagkain. So be proud po kapag ino-offer nyo ang inyong yema spread. Ayan. Bukod sa City Hall, pwede rin kayo magbenta sa mga palengke na meron tindang mga tinapay. Yun, pwede rin nyo silang operan ng consignment sa inyong mga yema spread. Ayan, sa inyong mga kapitbahay. Mabilis po ito, masarap po ito mga ka-Saison, hindi to quality po ito. Ayan, pag natikman po ito ng mga bata, panigurado hahanap-hanapin po nila itong yema spread. Ayan. Wala pong masama sa pagbibenta mga ka-Saison dahil ang ating mga mayayaman dito sa Pilipinas ay naging mayaman dahil sa pagbibenta. Kaya ako po, hindi po ako mahihiyang magbenta ng lalo't ito'y gawa ko pa, sariling gawa ko. Ayan. Sila Henry C, sila Gokong Wei, yumaman po sila dahil naging proud sila at minahal nila ang pagbibenta. Kaya po, ayan. Importante po na proud kayo sa pagbibenta at hindi kayo mahiyain. Panigurado, dadami ang imbenta nyo ng inyong produkto. Ayos ba mga ka-Saison? Ayan. Malapit na pong matapos yan.
Yung consignment nga po pala, ayun po yung iiwan nyo sa kanila yung produkto nyo. Then kung ano po yung mabenta, yun po yung babayaran nila after 2 weeks or after 1 month. Ganun po yung ginawa ko sa aking mga bakery na sinusuplayan dati. Ayan mga ka-Saison, napanood na natin yung complete detail ng ating video. So ayun, nakita nyo na kung gaano kasimple gumawa ng yema spread. Ang secret recipe mga ka-Saison sa paggawa ng yema spread ay importante na malinis. Malinis talaga dapat kasi kapag hindi malinis ang inyong yema spread, yun nga po, hindi talaga tatagal ang yema spread, ang shelf life niya. So kapag sinunod nyo yung ginawa ko kanina step by step sa paglilinis, pag-steam, aabot po ng 6 months ang inyong yema spread kahit wala po ito sa rep. Kasi kapag nilagay nyo po sa rep ang yema spread, panigurado at least more than 1 year pa na tatagal ang inyong yema spread. Ayan mga ka-Saison, ngayon i-discuss ko naman kung paano hawak sa buhok ko para kasi may tumatay yung buhok. So ayun mga ka-Saison, ituturo, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo paano yung tamang pag-compute ng kita nyo dito sa yema spread. So nilista ko po siya kasi baka naman magkamali ako, kahit sabihin mo ako na mamaling ako bibili. Maganda yung pagkaka-explain ko rin mga ka-Saison. So ito yung simula niya. So ang gatas, ang bili ko sa gatas per can siya nasa 115. Pero meron pa to binabilihan ako 113. Depende sa grocery na mabibilhin nyo. So yung brand mga ka-Saison, paumanhin, hindi ko siya masasabi dito sa video na gagawin ko, pero ang request ko po sa inyo, mag-PM kayo sa akin, isasabihin ko po yung brand. At meron din ako request bago ko sabihin yung brand ng gatas na condensed na ginamit ko, kasi yun talaga ang perfect sa paggawa ng yema spread. Ayan. So yung isang gatas na yon, nagkakahalaga siya ng 115. Ilagay na natin 115. So 115 pesos per can. So ang gawa namin ng yema spread, lima kasi yung kasya dun sa pressure cooker. So mga ka-Saison, kapag pala hindi kayo gumamit ng pressure cooker, tatagal yung pagluto nyo ng yema ng 8 to 9 hours. Ganun katagal. So matyaga yung lalagyan ng tubig, tapos ihinaan, hindi masyadong malakas yung apoy, dahan-dahan ng pagluto nun. Pero kung may pressure cooker kayo, mas mainam po kasi 4 hours lang ang pagluluto ng yema spread. 4 hours na pagluluto and then 2 hours na babad. Ibig sabihin ng babad, huwag nyo mong tanggalin, patayin nyo yung apoy, tapos ibabad nyo lang siya dun sa pressure cooker habang mainit pa. So ayun, 115 pesos yung ating per piece ng ating condense. I-times natin siya sa 575. So yung bottle naman, yung ginamit natin lalagyan ng lalagyan ng ating yema spread, 15 pesos ko siya nabili, pero pwede kayong mas mag-check pa sa online, sa marketplace or sa Divisoria, meron din, baka makuha nyo pa ng 14 pesos or 13. Pero nilagay ko na yung price niya dito para sa pagkukompute natin ng puhunan is 15 pesos times 17 pieces equals to 255 pesos. So yung kanina, ulitin ko lang, gatas 115 times 5, 575. Yung bote, 15 times 17 equals to 255. So isa sticker naman mga ka-Saison, ang pagpapaprint ko doon is nagkakahalaga lang siya ng 40 pesos sa 8 pieces na sticker na. So i-times 2 ko yun, nasa siya, 80 pesos sa 16 pieces. So kulang pa ako ng isa. I-use to na natin mga ka-Saison sa 100 pesos instead of 80 pesos. So ayun. So ang total na puhunan natin sa paggawa ng yema spread is 575 plus 255 plus 100 plus gas pala mga ka-Saison, kasi matagal yung inaabot natin ng pagluluto. 50 pesos lang kasi nasa 800 to 900 na naman ang gas. So kung i-divide mo yun, nasa ang computation ko is 50 pesos lang yung gas. Mas okay na mag-gas kaysa mag-uling mga ka-Saison, kasi hindi masakit sa mata at mas safe pa sa mga yung debris ng yung alikabok. So yun, mas okay talaga mag-gas kayo. Kasi gumagamit ako dati mga ka-Saison ng uling, yung time na
nagsisimula pa lang ako sa pag-yema spread nun at wala pa rin akong pressure cooker. Sobrang tagal. Umaabot ako ng 8 to 9 hours para makaluto lang ng yema spread. So good thing nakabili ako ng pressure cooker. Ayun, mas gumaang ang pagluluto namin ng yema spread. Kaya ko makapagluto ng yema spread ng 10 can in one day. Ayun. So 575, 2 plus 255 plus 100 plus 50 pesos is equal to 980 pesos. So i-gusto na natin mga kasayson sa 1,000 kasi yung pagod din natin, lagyan natin at least 20 pesos. So ang puhunan natin sa pag-yema spread lahat, bottles, lagayan, saka yung gatas na ginamit natin for only 1,000 pesos. Mga kasayson, pwede na kayo mag-start ng negosyo, pero ang kulang nyo lang kasi yun nga, pwede kayong mamluto kahit wala kayong pressure cooker. Ito, hindi kasi pwede mga kasayson na wala talaga kayong heat gun kasi hindi magiging maganda yung kalabasan ng inyong spread or yung yema spread na bottle pag walang sealed siya. So kailangan mag-invest talaga kayo ng ganito. So nag-check ako sa Shopee kanina, may nakita naman akong mumurahin, nasa 500 to 600. Ewan ko lang kung okay yung quality nun. At least pwede nyo nang pagtyagaan nyo kung medyo nagtitipid-tipid kayo. So ayun, hindi ko muna isasama dito itong pagpibili ko na heat gun kasi sobrang kumita na ako dito at hindi ko ito sinama sa puhunan. Although yun nga, nag-invest ako dyan ng 1,000 plus. So ang puhunan natin is 1,000 lang. So mga kasayson, tinimes ko yung 17 sinimulan ko muna sa 130 pesos kasi yun talaga yung sa tingin ko magandang price sa kanya. So 130 pesos times 17 pieces is equals to 2,210. So parang nagkakaroon na kayo ng idea kung magkano kikitain nyo sa 17 pieces sa unang batch ng ating yema spread, yung 5 can na niluto natin. So 17 pieces, so 2,210. Ang ima-minus natin yun sa 1,000 na puhunan natin, lahat-lahat na yon. Ang kikita, pwede yung possible nyo na income ninyo sa per piece nito 130 pesos, meron kayong tutubuin na 1,230. Imagine niyo naman yung mga kasayson, yung 1,230 na ginawa nyo lang ng isang araw. Isipin nyo yung kita, sayang din yun, pangbayad na yun ng mga bilis ng kuryente, ng tubig, at ng pambili nyo ng bigas. Okay na rin yun. Kung halimbawa mga kasayson, ginagawa nyo lang to at least once a week, i-times natin yung 1,200 in for 4 weeks. Halimbawa, 4 weeks lang kayong gumawa kasi may busy nga kayo, sideline nyo lang. Magkano yung 1,200 sa isang buwan? Nasa, may na ako sa math pero hindi ko nalista. Nasa 5,000 siya mga kasayson, almost 5,000 pesos. Imagine, 5,000 kikita kayo every month. Hindi nyo pa masyadong tinututukan yung yema spread yun. Sideline nyo lang. Kumbaga, pag wala pag day off nyo lang, di nyo lang siya gawin. Then, wala namang problema kung 17 pieces nyo, hindi nyo mabenta agad. 10 lang mabenta, pwede nyo ibenta sa ibang araw kasi nga, matagal ang expiration nito mga kasayson. So, ayun, kung halimbawa naman, may ibenta nyo siya ng 120, pwede rin. Possible income nyo naman, konti lang diferensya. Kung kanina, kikita kayo ng 1,200, pag binenta nyo naman siya ng 120 pesos, may kita kayong 1,060. So, yun, depende na lang sa inyo kung paano nyo siya ibibenta, kung 130 o 120 pesos. Again, pag 130 nyo siyang binenta, may kita kayo ng 1,230. Kapag binenta nyo naman ng 120 pesos, may tutubuin kayong 1,060. Gumawa pa ako ng isang computation computation tuloy, I'm sorry. 110, kung 110 nyo naman siyang ibebenta, halimbawa mga kasayson, medyo naibenta nyo sa mga bakery, sa mga sari-sari store. Siyempre, parang gusto nyong pasukin yung ginawa ko kasi nung araw nasa 21 bakery ang napasukan ko yema spread. I mean, napagtitindahan ko, mga reseller ko sila, consignment. Ibig sabihin ng consignment mga kasayson, kinausap ko sila isa-isa. Meron pa akong naalala ko, kung natinda ka sa video, meron akong parang
appointment letter, tawag sa consignment letter sa kanila na ini-introduce ko yung aking produkto sa kanila. Ayun, maraming pumayag. 20 plus na bakery yung napapayag ko. So ayun, iniikot ko yan mga ka-Saison. After 2 weeks, nangongolekta ako ng aking mga nabenta nila sa Yema Spread. So ayun, kaya nagkakaroon tayo ng computation din na computation, nabubudol ako, sorry sa computation, 110 pesos. May kita pa rin kayo mga ka-Saison kung bibigyan siya ng reseller price na 860. Pero yun, 110 pesos nyo na siyang binenta. So meron pa rin kayong tubo na 890 pesos. Di ba? Isipin nyo, malaking bagay, di ba? So kung talaga naman, halimbawa, ito talaga yung pinaka last price niya mga ka-Saison, pero I suggest wag nyo na ito ibigay itong ganitong price kasi medyo mahirap din yung paggawa ng Yema Spread at hindi rin basta-basta yung pagluluto natin. So kung 100 pesos nyo naman po ibebenta itong ating Yema Spread, halimbawa may kumuha sa inyo ng 24 pieces, sabi niya, pwede ba yan sa ganitong price? 100 pesos kasi ganito, ganyan. Pero kukuha ko ng 3 box. Mag-isip din kayo mga ka-Saison kasi baka pwede naman 3 box yung kinuha kasi may ganoon ako dating reseller sobrang dami ng kinukuha niya kaya binibigay ko rin sa sapat na presyo. So pag 100 pesos nyo naman to ibinenta mga ka-Saison, ang kikitain nyo ay 720 pesos. 17 pieces pa lang po yun. Kung 24 pieces nga isang box yung in-order niya, so mas malaki yung possible na tubuin nyo. Ayan, so ayun na mga ka-Saison, nakita nyo na, na-explain ko na sa inyo kung paano kayo kikita ng extra income dito sa pag-Yema Spread. Mga ka-Saison, kung gusto nyo rin, kung nasa province kayo, nasa iba't ibang lugar kayo, kasi ako, taga dito ako sa Manila, sa NCR, so pwede kayo makipag-usap sa mga tindahan. Sige, titignan nyo lang din yung mga tindahan kung qualify nyo rin, kasi baka naman ang tindahan na pag-consignment nyo, mga ang binibenta nila, mga planggana, mga ano wag. Pupunta kayo sa mga tindahan, mga tindahan sila tinapay, yung mga ganon. Para at least, may i-offer nila itong inyong Yema Spread na gagawin. So ayan, pwede kayo magpalit ng pangalan. Kung ayan, Saison, depende sa inyo kung anong brand ang gusto nyo gawin. So, ayun mga ka-Saison, maraming salamat at tinapos nyo ang video ko na sa paggawa ng Yema Spread. Nagdalawang isip ako mga ka-Saison kung talaga bang dapat ko bang ituro itong paggawa ng Yema Spread sa inyo, sa mga kababayan nating Pilipino, pero naisip ko, sharing is blessing. I mean, kapag nag-share ka ng yung blessing na idea mo, good idea mo, at sa tingin ko naman is maganda intention ko, sa tingin din madali talaga na desisyonan ko na ituro ang pag-Yema Spread kasi marami akong trial and error dito sa business na to. Pero ayun, kapag na-produce ng video na to, pwede nyo nang simulan agad-agad. Meron lang kayo at least 1,000 na po na nakita nyo yung gaya ng kinumpit ko, di ba? 1,000 lang po, kaya nyo na magsimula ng pag-Yema Spread. Pwede naman wag muna kayo bumili nitong heat gun, silyon nyo lang. Tatagal nyo natin siguro mga ka-Saison ng 1 month yung Yema Spread nyo kapag walang seal. So again, kapag nilagay nyo siya ng seal, tatagal siya ng 6 months. Kahit wala sa rep. Pag nasa rep naman yung chiller, kahit more than 1 year pa. Maraming salamat mga ka-Saison sa panonood nyo ng aking video. Hanggang sa muli po at please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like and share naman po. Salamat! Ingat po kayo mga ka-Saison! Ayan, ang ating Yema Spread. Mga ka-Saison, please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat po. Please like and share my videos. Ingat po kayo palagi mga ka-Saison.